Pinatutsadahan ni Senator-elect Tito Soto ang mga senator judge na mag-aral daw muna bago pumutak tungkol sa proseso ng impeachment. Maliraw kasi ang pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, ano pang sabi ni Senator-elect Soto? Jiggy, yun nga ang iginita ni Senator-elect Tito Soto. Mali ang naging desisyon ng impeachment court dahil para sa kanya, hindi pwedeng senator judge ang gagawa ng motion para iparemand o ipabalik yung articles of impeachment sa Kamara. Dapat daw either prosecution or defense ang gagawa niyan. At sabi pa niya, ang trabaho talaga ng mga senator judge o kabilang sa trabaho ng senator judge sa impeachment court ay magtanong at mag-clarify lamang. Hindi yung sila mismo ang gagawa ng motion. At hirit pa nga ng dating leader ng Senado, dapat daw aralin muna ng mga senador, lalo na yung mga baguhan, yung mga dating impeachment proceedings. At sinabi pa nga niya, mag-aral muna bago pumutak. Sa ngayon daw, dapat matuto sa naging pagkakamali itong mga senador at iwanan na raw sa basurahan ng kasaysayan yung nangyaring yan. At dapat din daw palitan na nila yung kanilang legal team, Jiggy. At ano naman ang naging reaksyon nitong mga senator judges sa sinasabi ni Senator Soto? Nakausap natin kanina yung itinalagang spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reginald Tunggol at ipinaliwanag niya na within bounds at walang hindi appropriate. Sabi, appropriate lang yung ginawa ng impeachment court, particular yung motion na ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Paliwanag dyan ni Attorney Tunggol, merong kapangyarihan ang bawat senator judge na busisiin yung dokumento na isinusumite sa impeachment court at ipaalam sa impeachment court kung tingin nila depektibo, may mali o may kulang. At sa pagkakataong ito, Jiggy, kaya nga nila pinariman dahil may kapangyarihan din daw ang impeachment court naman na humingi ng additional information sa mga either sa prosecution o sa depensa o yung mga miyembro nitong impeachment court na ito. Narito yung bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Jiggy, pakinggan natin. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. At may sinumite na ba ang Kamara sa mga hiningi ng Senado sa kanila? Hanggang ngayong hapon, Jiggy, nag-check tayo. Wala pang pumapasok o dumarating na certification na attestation mula sa Kamara na hinihinging compliance yan ng impeachment court para nga mapatunayan nila na verified o walang verified impeachment complaint yung ipinasa nila sa impeachment court at wala itong nilabag sa utos ng konstitusyon. Gayunman, Jiggy, sabi ni Attorney Tunggol, kahit wala pa yung compliance na yan, ay hindi naapektuhan yung timeline na inilatag o yung schedule na inilatag ng impeachment court dahil nariyan pa rin yung 10 araw para makasagot nga ang depensa o yung kampo ni Vice President Sara Duterte at 5 araw para naman sa prosekusyon. Samantala, ang tanong pa dyan, Jiggy, paano ba yan? Kapag may mga hindi sumusunod sa utos ng impeachment court, pwede ba yung mapakontempt? Sabi ni Attorney Tunggol sa atin, nandyan yung option na pwedeng mapakontempt. Pero tingin niya, mukhang hindi naman daw ganito kastrikto yung kasalukuyang impeachment court. Sa tanong kasi natin, paano pag walang mangyari o maipasang certification? Ipapakontempt ba yung lahat ng kongresista o yung prosekusyon? Sabi naman ni Attorney Tunggol, bagay yan na dapat pagdebatehan at pag-usapan oras na mag-convene ulit yung impeachment court. Pero ngayon pa lang sinasabi na niya mukhang hindi magbabalak na magpa-contempt ng kongresista dahil nga para hindi na rin daw magkaroon pa ng mas matinding iringan, Jiggy. Yan pong ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado.